Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na matapang na humarap. Nako, tirinahidor na ng lahat at tumatayo pa rin. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di ka po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawaya ang bayan ko sa lagaw ng tao. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, naka ito mga karibin natin, gusto ko lang pong i-share, no? Kasi sa kadami-dami po ng mga presidente or mga opisyal ng ating bansa, no, na kinakasuhan, no, isa lang po ang masasabi ko, si former President Duterte lang po ang may tapang, may yagbols mga kababayan na humarap, no, nang walang sakit, no, I mean nang walang wheelchair, no, kasi mga kababayan, di ba, mamaya papakita natin yung mga opisyal ng gobyerno na kung saan parang natatakot, no? Gusto lang magpa-house arrest, no? Ayan mga kababayan. Pero bago natin panoorin yan, eto muna. Kasi gusto kong supalpalin itong si Raul Manuel, no? Ito po si Raul Manuel mga kababayan. Pakinggan po natin kasi parang may mali sa mga sinasabi ng taong ito eh. Alala po ba natin ang sabi ni Rodrigo Duterte doon sa Quadcom? Sabi po niya, handa naman daw siya na harapin ang kanyang mga kaso sa International Criminal Court. Pero, naulihin na po siya. Ino-question ang pag-aresto sa kanya. Sabi daw doon sa Quadcom, matapang si former president. Pero nanguhuli na daw, kuni-question yung pag-aresto sa kanya. Ogag pala ito si no? Wala ka pala sa tamang pag-iisip, Raul Manuel eh. Paano mo hindi ki-questionan? Wala ngang warrant of arrest, no? Kasi, kinukuha ni former president yung physical na copy ng ng warrant of arrest. Wala po silang maipakita. Ibig sabihin ba, okay lang sa'yo, Raul Manuel, kahit walang warrant of arrest? Kalad ka rin ka? Papayag ka ba, Raul Manuel? Di ba? Hindi niya naman tinatakasan. Diba? Gusto lang ni former President Duterte na dumaan sa legal na proseso. Wala ito si Raul Manuel eh. Saan na napunta yung tapang ni Rodrigo Duterte, di ba? Kung nakita po natin yung mga litrato ng dating spokesperson ng National Task Force HELCAC na si Lorraine Badoy, na grabe pa kumakaiyak-iyak doon sa naiya. Pero hindi man lang nagkaroon ng simpatya sa mga pamilya ng mga biniktima noong peke at patugong gera kontra droga. Ngayon sila ito nagpapaskurang biktima. Sila pa yung mga biktima, di po ba? Noong panahon po ni Duterte, yung National Youth Commission, kung nadama ba ng mga kabataan, nadama yun sa forma ng pangrerepta sa social media. Tingnan nyo mga kababayan na dalawa na po yung pinangalanan niya, NTF-ELCAC at Youth, no, Duterte Youth mga kababayan. We're in. Itong dalawang ito, mga kababayan, is the wing arm, no, of the administration to neutralize the makakaliwa. Diba? Mga NPA. Isa lang po talaga ang ibig sabihin nito mga kababayan. Umaamin na talaga itong si Raul Manuel kahit naman hindi nila aminin eh. Kitang-kita naman ng mga NPA, di ba? Ang mga galawan nila. What I'm trying to point out mga kababayan, kung bakit ko po i-share ito, hindi po para sabihin sa inyo na NPA po sila kasi obviously, di ba? Ganun naman talaga ang nila stand. Ipinakita ko po ito sa inyo dahil gusto ko pong i-share sa inyo na mali po si Raul Manuel doon sa sinasabi niyang
Parang sinasabi niya kasing naduwag si Pangulong Duterte doon sa pag-aresto sa kanya. Wherein in fact hindi po. Ha? Gusto lang po ni PRR ng legal. No? Kaya nga hinahanapan niya ng warrant of arrest. Kaya ito mga karibin natin, ang sunod ko pong ipapakita, eto, mga opisyal ng gobyerno kung saan gusto lang magpa-house arrest. At si former PRRD lang po mga kaubayan ang hindi naging ganito. Ito, Gloria Macapagal Arroyo, former president. Ito, inaresto rin, nakabiglang na nagka-wheelchair mga kaubayan. Sino pa? Corona. Ito sila, apat sila, Estrada, di ba? Ganyan po ang mga nila. Pero si former President Duterte, tingnan nyo, mas matanda pa sa kanila. Yan. Yan po ang totoong may tapang. Hinaharap, accountable, no? Yan sinasabi nating accountability. Sabi nga ng may nag-comment nga sabi, dapat nga kasama yung mga kapulisan dyan They're going to testify, no? Sa side ni former President Duterte kasi sila po ang nandoon talaga sa grounds. Pero hindi na po si inama, no? Or hindi na kinuha pa ni PRRD. Kaya kumbaga ako nang bahala dito, di ba? Kaya ko to, alam ko to, may alam ako dito, di ba? Parang ganun yung dating sa akin dito mga kaubayan. Sa inyo, ano po ba ang masasabi niyo dito, di ba? Very first time po tayo makakita ng opisyal na inaresto na hindi po naka-wheelchair mga kaubayan. After ng kanyang administration. Yung iba, di ba? Naka-wheelchair, house arrest lang ang gusto. Pero eto, former President Duterte humarap, matapang na humarap sa buong mundo. Kung may kasalanan ito magpa-house arrest na ito mga kaubayan, di ba? Pero walang kasalanan kaya kailangan taas noo, di ba? Taas noo po niyang haharapin yan dahil alams na. Gawa-gawa lang ang mga ito Paano mo hindi At saka wala naman siyang ginawang masama mga kaubayan kaya talagang taas noo po siyang haharap dyan sa inyo. Taliwas po sa sinasabi ni Raul Manuel mga kaubayan. So yan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. Kasi ito, may share pa po tayo mga kaubayan. Gustong gusto ko lang mag-share ngayon ng mga tulad nito mga kaubayan. Kasi bakit? Dito po sa thumbnail natin, nakalagay dito na trinahidor na ng lahat, no? So, ang hindi lang mga kaubayan, katanggap-tanggap kasi ito, umano'y vote buying sa isinagawang campaign rally sa Hong Kong, pinaiimbestigahan. Ibig sabihin mga kaubayan, napakalayo na nga nun, no? Nalaman pa nilang or sinasabi nila na mayroon daw vote buying mga kababayan. Pero sinasabi naman po ng ating mga kababayan na nandun talaga sa grounds, no? Na mga umattend sa rally na yon sa Hong Kong, wala namang ganun. Yung iba nga, sila pa ang nag-contribute. Sabi ng iba na para sa pagkain, di ba? Nagko-contribute po sila. Kusang loob. Hindi po sila ay nako, malayo po sa katotohanan sa sinasabi ng mga nasa grounds no? Itong sinasabi nilang vote buying. Pero mga kaubayan, speaking of vote buying, nagbibingi-bingian po itong Comelec, no? One-sided po. One-sided po ang Comelec. Bakit? Sa partido lang po nila Pangulong Duterte sila nagsalita patungkol po dito sa vote buying. Bakit dito po kay Dan Fernandez, ito mga kababayan na ipapakita ko sa inyo. Bakit dito po kay Dan Fernandez, harap-harapan, ito, panoorin mo muna natin to Bakit po kami narito? Kasi gusto po namin na ako bilang tatakbo pong gobernador, humingi po ako ng suporta sa inyo. At ako naman, bilang gobernador, may dala akong biyaya o magbibigay ako ng benepisyo sa inyo.
luhaan! Uuwi kayong may dalang pera! Aside doon sa bibigyan mo, May dalang pera daw mga kaubayan, no? Uuwing may dalang pera. Congressman Don Ronain, ang iyong lingkod, pero natin personal, ibibigay ko sa inyong lahat. Pero maganda rito, hindi pa po tayo gobernador. Nabibigay na po kami ni Don Don, kapag po siya congressman. So yan mga kaubayan, no? Ito po ang pinaka lantaran nito mga kaubayan, ha? O, sabi nga dito, ganito nangangampanya ang mga politiko ngayon, lantaran na vote buying. O yan, Comelec, please, please investigate also, no? Huwag kayong one-sided kasi hindi naman kayo politician, no? Kayong Comelec. You are a non-partisan entity, no, ng ating gobyerno. Institution, non-partisan institution ng ating gobyerno wherein dapat, no, maging patas po kayo kasi titirahin at titirahin talaga kayo dito. At iisipin ng taong bayan na kayo po ay nabibili. Kayo po ay one-sided. Pag ginawa nyo yan, ano bang iisipin ng taong bayan? Bayaran kayo, di ba? Para mawala yung doubt na yan ng taong bayan, please, wag puro Duterte ang inyong grabe naman kayo, pati kayo nakikisali sa politika, no? Supposed to be you are neutral, non-partisan, no? Pero eto, lantaran, no, Comelec, yung sa Hong Kong hindi nyo na nga nakita, eto, klarong-klaro. Namimigay. Anyway, what I'm trying to point out mga kaubayan, sana lang hindi po sila mabayaran, no? Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, mga kababayan, ako, Speaker Romualdez, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez said, the Warais have shown their support for the Alyansa para sa Bagong Pilipinas with 100,000 individuals gathering in Tacloban City during Friday's Grand Rally. Ito lang ang masasabi ko, no? Ako, mga kaubayan, isa po akong Waray and I don't think so, no? Hindi, wag po kayong pasisiguro, Speaker Martin Romualdez, no? Kasi nagbabago ang panahon. Kasi mga kaubayan, sa totoo lang, no? Dito sa amin, no? Pumupunta talaga ang tao pag may ayuda, 'di ba? Ayuda lang eh. Dito nga nung namigay ng ayuda, they don't care about the politician, no? They don't care about the politician. What they care is the money, no? Yung kwarta na makukuha nila sapagkat napakahirap po ng buhay ngayon. So, hindi, ito lang ang gusto kong i-point out dito mga kaubayan. Hindi lahat ng pumunta dyan sa gathering na yan, correct me if I'm wrong, mga karibyo natin dito sa Samaran Leyte, no? Hindi po lahat ng pumunta sa Grand Rally na yan ay ang pakay ay to support, no? Yung intention nila ay to support you, Speaker Martin. Maybe their intention, no, na pumunta dyan sa Grand Rally na yan because there is something, no, na pwede lang makuha at magamit, di ba? Like for example, ayuda, pamigay ng mga ayuda kasi yun naman talaga ang ginagawa ninyo eh, di ba? So baka ito kasi ano to eh,
brainwash ito eh. Binibrainwash po nila yung mga tao. They're telling na, oh, nakuha na namin ito. Ganito na ang boto na makukuha natin dito. So, are you sure? Nagtatanong lang po. Kasi ito pa, isa pa mga kababayan, maliban po kay Speaker Romualdez, meron din pong taong ganyan. Ito po si si John B. Cremulya, mga kababayan. Sabi niya po, Mr. President BBM, pangako namin ang Cavite ay para sa inyo. Pinapangako na namin ang 8,000 plus votes dito sa Cavite para sa inyo. Pinapangako ko ang lahat ng suporta ng mga mayor ng Cavite. Sa inyo, tandaan nyo. Yan. Dito sa Cavite, sagot na namin lahat. Walang gagastusin ang BBM campaign dito sa Cavite. Sagot na namin lahat. So yan mga kabayan, no? Parang malayo pa man, no? Ay binibrainwash na nila. Pero mo 800,000 votes, no? So expected, no? Expected na yan. So this is malaking pagbibrainwash sa taong bayan. Kasi kung hindi umabot sa ganyan, paano ba yan? Diba? Kung hindi umabot ng 800,000, di meron na kayong reason, no? Hindi. Kailangan 800,000 yan. Sinabi ko yan noon eh. Wag po kayo, isa lang po ang gusto kong wag po kayong pakakasiguro. Yun nga po di ba? Wag kayong pakakasiguro. Bilog ang mundo, lalo na sa mga nangyayari ngayon. Talaga ang taong bayan no? Talagang taong bayan, nandiyan pa yung bugso ng damdamin mga kababayan. Okay? Anong masasabi niyo dyan mga karabinatan? Ito, pakinggan po natin at bigyan ng reaksyon ang video ito. Ito na po. Marcos at Trimulya, Torre, may secret deal ba sa ICC? Nako, pag sikreto, ika nga pagka may alak, may balak. Pag sikreto, masama. Meron nga ba silang secret deal? Pangalawa, nabuking kaya sila umamin? Okay, usapan natin ito. Hindi na tayo makikipag-usap sa kanila. Hindi natin sila kailangan sa ating bansa. Hindi natin sila gustong pumunta rito. Ang pinag-uusapan dito ICC, hindi natin kailangan sila sa ating bansa. At wag na wag silang pupunta rito. At wag na wag silang pupunta rito. About sa ICC, ito po ay Secretary ng Department of Justice. May punto naman si Boying. Wag na wag kayong pupunta rito. Bakit? Secretary of Justice. Ibig sabihin, gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Ako ba inuinsulto nyo? Bakit kayo pupunta rito? Hindi nyo ba alam ako ang bossing? Ako, Secretary ng Justice. Pupunta ang ICC dito? Ibig sabihin, walang hustisya dito? Tinatarantado nyo ba ako? Ganun, parang ganun ang sinasabi dito si Boying. Tuloy. Ang gagawin nila ay usurpation of authority. Naku, usurpation of authorities. Ano ba ibig sabihin niya ng usurpation na yan? Yung bang parang hindi ka naman pulis, manguhuli ka, or wala ka naman karapatan, wala kang sorberanya, tapos bigla ka manguhuli. Ibig sabihin, wala kang posisyon. Wala kang sa lugar. Tapos mag-aasta ka na para kang otoridad. Yan. Bawal yan. Hindi yan po pwede sa ICC. According kanino? Sa akin? Kay Boying. Tuloy. Government. Magkakaproblema tayong lahat. Mhm. Pag ginawa nila yan, they'll be violating our law. Ang ICC Violation ng batas. Mukhang hindi naman sila nagka-problema mga kababayan, no? Because ngayon everyone agreed, no? Nagkakaisa na po sila. At malaking sabwatan nga po ito mga kababayan, no? Within the government. Sabwatan ito ng mga taong gobyerno. Alam nyo na po kung sino sila mga kababayan. Kasi, tingnan nyo, nung una, todo-todo po ang pag-deny nila, no? Na hindi talaga pwede. Hindi talaga pwedeng pumasok dito or pag-amin nila, di ba? Todo-todo ang pag-amin nila na hindi pwede makapasok ang ICC dahil wala ngang jurisdiction. Everybody agreed, no? From the president, DOJ, DILG, PNP, yan. Sila po mga kaubayan, no? Agreed po sila. Nag-agree po sila sa isang
Pero bakit ngayon lately, no, itong nangyari ngayon, bakit ganun? Ibig bang sabihin ito mga kababayan, walang isang salita ang mga taong gobyernong ito? Kasi isipin mo mga karibin natin na dito nga kay former PRRD, nagawa nila ang ganyan. Diba? Paano na lang sa mga ordinaryong Pilipino, no? Na mga walang alam sa batas. Diba? Pwedeng paikutin lang tayo ng mga ito. Kaya ano to importante po itong laban na ito mga kababayan, no, ni PRRD. Para maipakita sa kanila na mali sila. No? Na may pagkakamali ang gobyerno na ayaw naman nilang aminin. Diba? Ayaw umamin na may pagkakamali. Tanungin mo si Torre. Diba? Sasabihin lang yan, they're just following orders. And they're following the law. Yun pong sinasabi lagi, following the law and following the orders. Di ba? Yun yung mga sagot mga kababayan na ine-expect natin, no? Sa sagot nila. For example ni DILG Secretary John Vic Remulla, di ba? Sinabi niya na lang na wala siyang alam sa batas, di ba? Pero kahit nga ordinaryong Pilipino na intindihan yung batas na nakasaad doon sa ICC, na dalhin muna sa custodial state, no? Sa korte ng custodial state. We're in the Philippines, mga kababayan. Pero hindi po nila dinala. Di ba? So mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon? Opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walang